Sa video na ito, ating tatalakayin ang buhay ng 35 years old na si John Poulos. Kamakailan lamang, iniwan niya ang kanyang asawang may 3 anak. Isinasalin ang kanilang kabuuang ari-arian sa isang offshore trust, na iniwan sila sa kalagayan ng pinansyal na hirap habang siya ay naglakbay patungo sa isang bagong buhay, kasama ang girlfriend, na 21 years old na DJ mula sa Colombia, na kanyang nakilala online, samantalang ang kanyang pamilya sa bansa ay iniwanan para sa kanyang sariling kapakanan. Ito ang nakakagulat na kaso ni John Poulos. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si John Poulos, isinilang noong 1988 sa Franklin, Wisconsin. Sa unang tingin ay may perpektong buhay. Ikinasal sa kanyang high school sweetheart na si Ashley noong 2009 at nagkaroon sila ng 3 anak. Subalit noong 2016, dumating ang malupit na pagsubok sa kanilang masayang pamilya, nang madiagnose ang kanilang panganay na anak, na 4 na taong gulang pa lang ng isang napakalalang uri ng cancer. Naging matatag sina John at Ashley sa pagsuporta sa kanilang anak, lumalaban para sa FDA approval ng isang bagong pangako na treatment, at nagmumungkahi ng suporta mula sa komunidad, upang makalikom ng $60,000 para sa mga gastusin sa medisina. Noong taong 2017, matapos ang 13 hours na masalimuot na operasyon upang alisin ang 150 na tumor, ang tapang ng batang Poulos ay naging matagumpay sa kanyang operasyon. Ang kanilang nakaka-inspire na paglalakbay ay nagbigay inspirasyon sa buong bansa, kaya't inimbitahan silang tumanggap ng karangalan sa State of the Union Address ng Pangulo noong taong 2018. Ang pamilya ay naging simbolo ng lakas, pag-asa, at pagtitiyaga sa harap ng nakakatakot na pagsubok. Naging sagisag sila ng pag-asa para sa maraming mag-asawa sa buong Amerika. Subalit kakaunti ang nakakaalam na sa likod ng sarado nilang mga pinto, ang mag-asawa na si John at Ashley ay malayo sa pagiging perpekto. Ang mapanupil at mapanakot na ugali ni John ay nagdulot ng takot kay Ashley. Ang kwento ay nagtataglay ng malakathang bahagi, naglalantad ng malinaw na kakaibang pagganap sa publiko, at ang mga lihim na suliranin sa loob ng tahanan ng mga Poulos. Taong 2021, matapos ang ilang taon, ng pamumuhay na puno ng takot ni Ashley, nagsampa siya ng diborsyo. Bago pa man maging opisyal ang diborsyo, inilipat ni John ang kabuuang ari-arian ng pamilya sa isang offshore trust. Iniwan si Ashley at ang mga anak na walang nakuhang ari-arian. Iniwan niya silang lahat at agad na nagsimulang mabuhay ng marangya. Naninirahan sa iba't ibang bansa sa Europa, kabilang ang Cyprus, Turkey, at Ukraine bago nagpagawa ng tirahan sa Texas. Si John ay ganap na umalis sa buhay ng kanyang mga anak. Hindi sila nagkikita ng personal mula noong umalis sa Wisconsin noong January 2021, at tumanggi din siyang magbigay ng anumang suporta sa mga bata sa kabila ng pag-uutos sa kanya ng hukuman na dapat may sustento ang mga anak niya. Ang proseso ng diborsyo ay naging magulo, sa pagsasamantala ni John ng mga legal na butas sa pamamagitan ng pagdeklara sa kanyang sariling kapakanan, bilang isang soberanong mamamayan sa buong paglilitis. Nangangahulugan na siya mismo ay walang legal na babayaran, at kasabay nito ay naging sanhi ng libu-libong dolyar na bayad sa abogado ng kanyang asawa. Ang hindi alam ng kanyang asawa na si Ashley, ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang divorce proceedings, naka-move on na si John at may nakilala siyang bago. Noong April 2022, nakilala ni John ang 21 years old na si Valentina Trespalacios sa sikat na isang dating apps Tinder. Siya ay isang sikat na DJ na gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa kabisera ng Colombia. Nagsimula siyang mag-DJ noong kanyang kabataan, at noong 21 years old si Valentina ay naging isang malaking bahagi ng nightlife ng Bogota. Dalubhasa siya sa Latin dance music tulad ng reggaeton at garacha. Naglalaro sa lahat ng nangungunang club, at pinangalan ng Breakthrough DJ of the Year sa Columbia Dance Awards noong 2019. Si John ay na-inlove ng husto kay Valentina, kaya't bago pa man siya makilala ng personal, inimbitahan niya si Valentina sa isang all-expenses-paid luxury vacation sa Cancun, Mexico. Dito, mas nakilala ng dalawa ang isa't isa at nagpasya na gawing opisyal ang kanilang relasyon. Ang sumunod ay isang jet-setting na relasyon kay John na maraming biyahe sa Colombia sa mga sumunod na ilang buwan upang bisitahin si Valentina sa Bogota.
Binibigyan niya si Valentina ng mga regalo at pera sa bawat linggo. Kahit na ang eksaktong mga halaga ay hindi na pinapansin, ito ay malinaw na si John ay ganap na nabaliw o na-in love kay Valentina. At ilang buwan na pakikipag-date, nag-propose si John ng kasal noong December 2022. Ibinahagi pa ni John ang kanilang relasyon ni Valentina sa viral Twitter prompt na humihiling ang mga user na ibahagi ang kanilang mga pinakamasaya na kwento. Noong December 17, 2022, ipinakilala ni John sa kanyang tweet kung saan ipinakita niya ang larawan kasama ang kanyang kasintahan na si Valentina, isang modernong pag-iibigan na nag-viral sa online. Subalit, ang masaya na kwento ay tila sa unang bahagi lamang. Paglipas lamang ng isang buwan, tila naglaho ang kanyang fairy tale union nang maganap ang di inaasahang pangyayari. Dumating si John sa Bogota noong January 19, 2023, na nagbukas ng isang bagong yugto sa kanyang buhay kasama si Valentina. Sa unang sandali, tila puno ng pag-asa ang bagong yugto sa kanilang buhay. Ngunit mabilis itong nagbago. Ang panandaliang pagrenta ng apartment ay tila nagdala ng lungkot at pangamba. Sa 8:53 ng gabi, isang maleta ang makikita sa CCTV footage ng seguridad, at sa loob ng 2 araw, ito pala ay naglalaman ng katawan ni Valentina. Ang trahedyang ito ay lalo pang lumubha nang bumisita si John sa bahay ng ina ni Valentina upang kunin ang mga gamit nito. Ang lungkot na imahe ng maleta, na inuwi sa gray na rental na sasakyan, ay bumabalot sa masalimuot na pangyayari. Sa mga oras na sumunod, ang pangyayari ay nagbigay linaw sa mga kamera sa apartment. Magkasama ang mag-asawa sa mga sandaling iyon, nag-ugma at nagsilbing saksi sa masalimuot na pangyayari. Ang kanilang paglipat mula 7 p.m. hanggang 9:46 p.m. ay may kasunod na mga kaganapan na naglalarawan ng normal na pagtutugma. Sa mga sumunod na araw ng January 21, tila naging tahimik ang pagpapahinga sa kanilang nirentahang apartment. Lumabas sila ng apartment, pero muling bumalik sila na magkasama sa apartment. Ang kanilang pag-uugma ay masigla, ayon sa mga talaan ng korte. Ngunit sa likod ng mga yakap ng may pagmamahal, ay tila may mga bahid ng lihim at misteryo. Ang kwento ni John at Valentina ay tila masalimuot at puno ng mga pagtatangkang pigilan ang bigkas ng kanilang pagsasama. Nang sumapit ang 10:43 ng gabi, nakita sa mga kamera si John na lumalabas ng apartment na mag-isa. Hindi malinaw kung saan siya patungo sa oras na iyon. Gayunpaman, ipinakita rin sa CCTV footage na si Valentina na tila nagre-record gamit ang kanyang cellphone. At malinaw na kitang-kita ang kanyang pagkadismaya, kahit sa harap ng kamera. Sa sumunod na umaga, ng January 22, bandang 10 ng umaga, nakuhanan ng CCTV footage ang paglabas ni John na may dalang parehong malaking asul na maleta, na dala niya 2 araw na ang nakalipas. Ang maleta ay ngayon ay nababalot ng isang kulay abong kumot. Ito ay dahil masyadong maliit ang maleta para sa katawan ni Valentina, at malinaw na nakikita ang kanyang ulo na nakalabas. Ginamit ni John ang kumot para itago ang kanyang ulo. 4 na minuto ang nakalipas. Nasilayan sa mga kamera si John sa parking garage, na nagtutulak para ilagay ang malinaw na mabibigat na maleta sa bagahe ng kanyang rental car. Sa video, kitang-kita si John na naghihirap na buhatin ang bag, na nagpapatunay na mas mabigat ito kumpara sa kanyang pagdating. Pagkatapos nito, si John ay umalis at nakita ng mga kamera sa daan, habang diretsyong pumaparada ang kanyang rental vehicle, patungo sa Los Cabulos na lugar. Si John ay huminto malapit sa isang basurahan sa lugar na ito kung saan iniwan ang maletang naglalaman ng katawan ni Valentina. Agad itong umalis at patungo sa paliparan ng Bogota. Nakita ng mga kamera na dumating sa paliparan bago sumakay sa eroplano at umalis sa bansa. Sa gabi ring iyon, isang lalaking walang tahanan na naghihikahos sa mga basurahan sa Los Cabulos ang natagpuan ang isang blue na maleta na may ulo ng isang babae na nakalabas. Kaagad niyang tinawagan ang pulisya, na agad na kinumpirma na ang katawan ay kay Valentina. Ang katawan ni Valentina ang nagsasalaysay ng isang malupit na pagkamatay, na may mga malalalim na pasa sa kanyang leeg, at malubhang trauma sa kanyang ulo. Kaagad na naisip ng pulisya kung sino ang kanilang pangunahing suspect, at alam nilang may hawak itong pasaporte ng Amerikano, kaya't alam nila na mataas ang posibilidad na tumakas sa bansa. Nagmadali ang mga pulisya ng Colombia na ilagay si John Poulos sa no-fly list upang pigilan ang kanyang pagtakas. Ngunit pagdating sa paliparan,
Natuklasan nila na siya ay nakatakas na pala. Sumakay ng flight patungong Panama City ng umaga. Lalong nakakabahala na nalaman ng pulisya na si John ay bumili ng onward tickets mula sa Panama patungong Turkey at saka Montenegro, isang bansa na walang kasunduan ng ekstradisyon sa Colombia. Dahil sa kahalagahan ng sitwasyon, agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad ng Colombia sa kanilang mga kapwa sa Panama na umaasa na mahuli si John bago siya makarating sa Montenegro at mawalan na ng pag-asa ang kanilang pagdakip. Sa swerte ng pulisya, nakapag-intercept sila kay John bago ito sumakay sa kanyang flight mula sa Panama at inaresto siya at isinailalim sa ekstradisyon pabalik sa Colombia. Sa kabila ng malakas na ebidensya laban sa kanya, mananatili ang paninindigan ni John sa kanyang inosenteng hangarin at umabot pa ito sa punto ng pagbibintang sa pagpatay kay Valentina na si Medellin Cartel, isang dati ng kartel sa Colombia na pinamumunuan noon ni kilalang gang na si Boss Pablo. Hindi naniwala ang mga pulisya sa kanyang istorya at inakusahan si John ng krimen ng femicide. Lumitaw na tulad ng kanyang dating asawa. Si John ay nagpakita rin ng pang-aabuso at pagkontrol kay Valentina. Binabantayan niya ang kanyang social media. Itinatakda kung sino ang pwede niyang kausapin at umabot pa sa punto na kumuha ng pribadong investigador upang bantayan si Valentina kapag umalis si John sa bansa. Ayon sa hukuman, noong gabi ng pagpatay, nangyari ang alitan ng bagong mag-asawa at nagsimula ng pisikal na pang-aabuso ni John kay Valentina. Ito'y napatunayan ng dami ng pasa sa kanyang katawan. Sa huli, siya'y pinatay at nilagay sa maleta, itinapon upang itago ang krimen at makatakas sa bansa. Ang krimen ng femicide ay may hatol na 40 years na pagkakulong sa Colombia. Ito'y itinuturing na pagpatay ng isang babae dahil sa kanyang kasarian. At hindi ito isang parusa na umiiral sa Estados Unidos. Sinubukan ni John na gamitin ang teknikalidad na ito upang iwasan ang kanyang pananagutan. Sinasabi niyang wala raw tagapagsalin wika noong siya'y inaresto, at bilang Amerikano, hindi niya raw naintindihan ang parusang femicide. Tinututulan ito ng mga taga-usig na nagsasabing buong paliwanag ang ibinigay sa kanya. At naunawaan ni John ang lahat. Nagpahiwatig sila na kung mapatunayang may kasalanan si John, hihingi sila ng hatol na hindi bababa sa 50 years na pagkakakulong. Mananatili si John sa kanyang paninindigan na inosente siya, at nagsasaad ng intensyon na tumangging magkasala sa korte. Ang mga proseso ng kaso ay kasalukuyang isinasagawa, at inaasahan na matapos sa mga susunod na buwan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.